Isang top agent na nagngangalang Kim Suyok ang inutusang tapusin ang isang babaeng pinuno ng Yakuza. Inakala ni Suyok na isa lang itong ordinaryong misyon ngunit ito pala ang magdadala sa kanya upang maging mabangis at mapaghiganting daywalker. Sinabi sa kanya ng lalaking kumadr na ang kanilang target ay isang babaeng nagngangalang Snow White. Hindi naman maunawaan ng ating bida kung paano magiging target ang isang babaeng may delikadesa at mukhang walang kakayahan na pumatay. Saad ng commander na huwag basehan ni Suyok ang panlabas na anyo ng babae, dahil ang babaeng ito ang pinakadelikado sa lahat. Si Ana Nanayama o mas kilala bilang Snow White ay ang pinuno ng Yakuza Nanayama Gumi. Siya ang pinakamalaking dealer ng pure cocaine na pinanggalingan ng bansag niyang Snow White. Dahil magkakaroon ng party ang Yakuza sa isang hotel, nais samantalahin ng commander ang pagkakataon upang ipadala ang pinakamahusay niyang team leader na si Kim Suyok. Layunin nitong tuluyang wakasan ang buhay ng babae upang matigil ang pagkalat ng iligal na droga, ngunit dahil undercover ang mangyayaring misyon hindi siya maaaring magdala ng anumang baril. Sinabi pa ng lalaking nakasalamin na may malaking mata na malaki ang tiwala niya sa ating bida. Nung gabi ding yun pinasok ni Suyok ang lugar kung saan isinasagawa ang party. Gulat at pasiga na tanong naman ng mga bantay kung sino ang walang hiyang bigla na lang pumasok ng walang pahintulot. Hindi na nagsayang ng oras si Suyok at kaagad na sinugod ang mga guns tanan ng maliit na punyal. Nakipaglaban pa ang mga ito sa kanyang ngunit wala nang huhusay pa sa top agent ng Korea, kaya't kaagad din niyang napatumba ang mga malalaking lalaki. Bago pa pumasok sa misyon sinabi ni Suyok na 2 agent lang ang kailangan niyang makasama sa misyon. Bagaman para sa commander ay masyado itong madami sa huli ay pumayag pa din siya. Dahil 3 ang maaaring labasan ng kalaban at isa itong extermination operation kaya't kailangan niya ng makakasama. Sa kabilang banda abala din ang 2 pang kasama ni Suyok sa pagpatay sa mga kalaban sa 2 pang exit, alam ng ating bida na walang makakatalo sa mga ito dahil itinuturing silang pinakamahuhusay sa lahat ng agents. Ngunit nang buksan na nila ang pinto laking gulat nila nang bumungad ang nakatambak na bangkay ng mga tao. Utos ni Suyok sa 2 na isara ang pinto saka hanapin ang kanilang target sa mga bangkay. Bigla namang sumara ng kusa ang pinto at malakas na lumagabog kaya't ganun na lang ang gulat ng 3. Hindi pa sila nakakapagsalita nang bumukas ang ilaw at lumiwanag ang paligid. Sinabi ng babae na sarado na ang pinto at walang nadang pwede pang labansan. Laking gulat nila nang makita ang nanlilisik na mata ng babae at ang matatalim nitong pangil. Hinawakan pa niya ang walang buhay na isa pang babae at nakangising pinagmamasdan ang 3. Nangilabot naman ang balahibo ng ating bida at inisip na tumakas silang 3. Sila na inakala nilang malalakas at walang makakatalo, ngayon ay nahaharap sa kanilang tiyak na kamatayan. Tinawag ni Snow White ang isang kasamahan ni Suyok at inihagis ang putol ng ulong hawak niya. Wala sa sariling sinalo naman ito ng lalaki hanggang sa lumusot mula sa ulo nito ang balang tumagos din patungo sa kanya. Walang kalaban-lab ang napaslang ang elite na agent ng ganun-ganun lang. Bumagsak siya sa lupa na wala ng buhay habang tarantang pinuntahan naman ito ni Suyok at ng isa pang lalaki. Sa galit ng isang lalaki sa pagkamatay ng kanyang kapatid wala sa ulirat siyang sumugod, pipigilan pa sana ito ni Suyok dahil alam niyang hindi ordinaryo ang kanilang kalaban. Ngunit huli na dahil nawasak sa mismong harap niya ang ulo ng lalaki. Nakangising sinabi pa ng vampirang babae na kahit gaano pa sila kadami, para sa kanya isa lang silang mga insekto. Pilit na kumalma si Suyok upang makapag-isip ng ayos ngunit sa kabila nun ay wala pa din siyang maisip na gawin upang makaalis. Muling umatake ang babae upang tapusin na ang ating bida. Habang papalapit ang pinakawalan nito nakita niya ng ngipin ang ginamit nitong pangpatay sa kanyang mga kasamahan. Mabilis na iniwasan ni Suyok ang atake at nadaplisan pa siya sa pisngi, ganun niya din kabilis na iniwasan ang iba sunod-sunod pa nitong pag-atake sa kanya. Hindi na nakatiis ang babae at dinakot sa mukha ang ating bida, saka malakas na iwi na si Waspottle Apon. Bumagsak si Suyok sa sahig habang hindi pa nahuhulawan kung anong klaseng kapangyarihan ang nakikita niya. Bigla namang lumipad sa ere ang babae dala ang punyal ni Suyok, at ibinagsak ang 2 niyang tuhod sa mga binti ng ating bida. Sa tindi ng sakit ay malakas na napasigaw si Suyok, hindi niya akalain na nagtatago ang malagim na budi ng babae sa maganda nitong mukha. Nakangising sinaksak ng vampira ang kamay ni Suyok na muling nagpadaing sa ating bida.
Sinabi pa nito na mas lalo siyang nagaganahan kapag may nakikitang nahihirapan. Sa galit ng ating bida matapos na tawagin ng babaeng katuwaan ang Jin gawa niyang pagpatay, inunahan niya itong kagatin sa leeg at tinagpapaang laman nito, saka mabilis na sinaksak ng bubog upang tuluyang tapusin. Bumagsak ang babae sa katawan ni Suyok kaya't inakala niyang napatay niya na ito. Malungkot siyang humingi ng tawad sa dalawang namatay na kapatid ngunit may saya sa puso dahil tagumpay siyang nakapaghigan. Hindi naman nagtagal ang pagsasaya ni Suyok nang bumangon ang babae, at sabihing hindi niya inaasahan ang ginawa ng ating bida. Pilit na pumapalag si Suyok ngunit kinagat pa din siya ng babae kaya't at sinabing sana ay hindi siya gaya ng walang kwentang mga nauna, dahil napaka-interesante kung magiging kaysa nila ang ating bida. Dumating naman ang mga tauhan ni Snow White at asar na inutos ng babaeng ibaon nila ang mga katawan kabilang na ang kay Suyok. Habang inaasikaso ng mga lalaki ang bangkay biglang nagpakita ng senyales ng paggalaw ang katawan ni Suyok, inakala pa ng mga hanggal na namamalikmato lang sila. Ngunit kalaunan ay binalot ng takot ng masiguradong nabuhay nga ang lalaking patay na. Nakahawak sa ulong bumangon si Suyok at puno pa ng dugo ang buong katawan. Bigla namang sinabi ng isang lalaki na sumama sa kanila ang team leader ayon sa utos ng director. Nang iikot ang paningin doon lang napagtanto ng ating bida ang nagkalat na bangkay ng mga hanggal na lalaki. Habang nasa loob ng sasakyan pilit na inaalis ni Suyok ang tensyon sa pagitan nila ng dalawa pang lalaki, kalaunan ay napansin niyang kakaiba ang kinikilos ng mga ito matapos magsuot ng gas mask. Huli na nang mapagtanto niya ang tunay nitong layunin, naramdaman niya na lang ang bigat ng kanyang paghinga at bago siya mawala ng malay na dinig pa niyang sinabi ng isang lalaki sa director na nasa kanila na ang specimen. Sa kabilang banda hindi maiwasang manabik ng ulig ang lalaki at kaagad na utos na either itso sa lab si Suyok. Parang baliw siyang tumawa ng malakas na halos makita na ang ngala-ngala. Nang dumating ang sasakyan nagdudumali siyang lumabas upang salubungin ito, utos pa niya sa mga tauhan na magmadali din itong magsiipon. Nilapitan naman ng isang lalaking nakamask ang sasakyan at itinaas ang trunk, laking gulat niya nang hindi si Suyok ang naruroon kundi ang dalawang agent na inutusan ng director. Kaagad kinabahan ng lalaki ngunit hindi na nakapagsalita pa ng tamaan ng bala sa noo. Sunod-sunod ding bumagsak ang iba pang mga agent at researchers matapos polanan ng bala ng ating bida. Napako naman sa kinatatayuan ng director na hindi na nakagalaw sa gulat. Hindi siya sigurado kung ano ang nangyayari ngunit alam niyang nasa panganib ang kanyang buhay. Nang lumabas si Suyok mabilis na tumakbo ang matanda, kasabay ang utos sa lahat ng unit na tapusin ang ating bida. Sumugod nga ang mga bastardong lalaki ngunit wala din silang naging laban sa top agent nating bida. Kasing bilis ng kidlat na tinapos ni Suyok ang napakaraming kalaban. Nang sumugod ang dalawang lalaki kaagad itong pinuntirya ng ating bida, at habang nasa kaabalahan ng pakikipaglaban isang bala ng baril ang tumama sa ulo ni Suyok. Walang buhay siyang bumagsak sa sahig kaya't kampanteng lumapit ang mga lalaki upang suriin siya. Ngunit nang malapit na sila kaagad lumipad sa ere ang ating bida at pinaulanan ng bala ang dalawang pusit na lalaki. Hindi naman nila malaman kung bakit buhay pa din si Suyok gayong fatal blow ang tinamo nito. Nang madaig ang kanyang mga tauhan tumakbo papatakas ang director habang sumisigaw ng tulong. Galit naman siyang tinapunan ng tingin ng ating bida, dahil alam niya na ngayon na siya at ang dalawa niyang kasamahan ay ginawa nilang sakripisyo para sa pansarili nilang achievement. Nanlilisik at namumula ang mga mata ni Suyok at walang awang kinitil ang buhay ng hawak niyang lalaki. Naglakad siya papalapit sa takot na director upang ipakita dito ang kayang gawin ng agent na itinuring niyang aso. Hindi lang isang beses kundi 10 beses niyang ibabalik ang lahat ng ginawa ng mga ito sa kanya. Bago yun bilang isang agent ugali na ni Suyok na kumuha ng impormasyon bago patahimik ang kalaban, kaya't pinuntahan niya ang nanginginig sa takot na director. Pilit siya nitong pinapakalma at nangako pang tutulungan siyang mapromote, sa kabila nun ay parang bingi ang ating bida at walang awang binaril sa binti ang matanda. Nandidilim ang mukhang sinabi ni Suyok na ang tanong lang niya ang kailangan sagutin ng director. Tanong niya kung anong ginawa ng mga ito sa kanya. Paligoy namang paliwanag ng director na mayroon lang hindi pagkakaunawaan, kaya't muli siyang binaril ni Suyok sa kabilang hita at sinabing hindi niya kailangan ng walang kwentang paliwanag. Sa takot ay sinabi ng director na katulad na ngayon ni Suyok ang ilang tauhan ng Ana Yakuza, na may kakayahang mabuhay ulit at maghilam ng kusa ang mga sugat.
Ang dahilan kaya pinadala si Suyok ay upang matamo din nila ang ganong abilidad, na inakala nilang mula sa makabagong teknolohiya. Ngunit nabigo sila dahil lahat ng pinadala nilang agents ay namatay at wala man lang nakuhang impormasyon, liban na lang sa ating bida. Sa tono ng pananalita ng director ikinatutuwa pa niya ang kalagayan ni Suyok, dahil ayon sa kanya hindi na nito kailangang mag-alala kahit gaano pa kadelikado ang misyon. Nakangiti pa niyang saad na nagtrabaho ng maayos si Suyok sa katinawag pa itong bayani. Hindi naman kinatuwa ng ating bida ang asal ng matanda at muli niya itong binaril sa balikat. Lingid sa kaalaman niya na batid ni Suyok nagplano niyang pag-eksperimentuhan ang kanyang katawan. Nanginginig sa galit ang mga kamay niya habang hawak ang baril, hindi niya maalis sa isip na namatay ang kanyang mga kasamahan at madami pang agents dahil sa kasakiman ng director. Patuloy naman ang pagiging arrogant ng matanda at sinabing hindi niya kasalanang mamatay ang nga ito sa misyon. Pasigapan niyang saad na nakatanggap naman ng medalya ang mga ito bilang pagkilala, tanong pa niya kung anong pinagpuputok ng botchi ni Suyok sa katinawag pa siyang bastardo. Isang malakas na sipa ang lumapag sa bunganga ng madaldal na matanda, inilabas pa niya mula sa bulsa ang isang punyal at nangakong ipaparanas dito ang hirap na naranasan ng kanyang mga kasamahan. Nang inag sa takot ang director at nagmakaawa sa ating bida, ngunit nagpatuloy sa paglapit si Suyok at nagbingi-bingihan sa pakiusap nito. Nang akmang sasaksakin na ni Suyok ang matanda bigla na lang tumalsik ang kutsilyo ng tamaan ito ng baril. Hindi na malaya ng ating bida ang pagdating ng mga sasakyan lulan ng maraming agents. Inis na tanong naman ng director kung bakit ang tagal dumating ng mga ito matapos niyang tawagan. Lumikha ng pormasyon ang mga armadong lalaki at pilit na pinapasuko ang ating bida. Batid ni Suyok na hindi maganda ang kanyang tayo kaya't nagdudumali siyang naghanap ng mapagtataguan. Nang makita ang paggalaw ni Suyok walang pakundangang nagpaulan ng bala ang mga agents, at tinadtad ng baril ang katawan ng ating bida. Nakadepang at dagwang bumagsak sa sahig si Suyok, minaliit naman siya ng arroganteng matanda at sinabing nasa na ang kanyang kay-abangan kanina. Plano niyang igapos pang habang buhay si Suyok at gawing lab subject na susuporta sa kanilang proyekto. Malakas na tumawa pa ang lalaki dahil ayon sa kanya walang sino man ang makakapagpabagsak sa kanya, hindi si Suyok at lalong hindi ang mga hanggal na yakuza. Bigla namang may ulong sumilip mula sa itaas ng bubong at tinawag ang matanda. Sa katanong kung si Suyok ba ang nakahandusay na lalaki. Napalingon ang matanda sa babae at nakita ang pamumula ng mata nito. Nagpakilala naman ang babaeng nakamask bilang Squad Leader 1 na si Ayaka, at mayembro ng Yakuza of minamaliit ng matanda. Biglang nangilabot ang director at inutos sa mga agent na patayin din ang babae. Mula sa taas ng bubong walang kahirap-hirap na tinalon ito ng babae at hinarap ang mga armadong lalaki. Mabilis ang bawat galaw ni Ayaka normal para sa isang vampira, at kahit isang bala mula sa napakaraming agent ay wala man lang tumama dito. Sinugod niya ang mga lalaki tanan ang pinapaikot na blade, punyal laban sa baril at hindi man lang sila nakapalag sa babaeng mabilis lang silang pinagpapatay. Sinubukan pang snip-erin ng isang lalaki si Ayaka, ngunit agad din itong naramdaman ng babae at kasabay ng pagharap ng paghati niya ng bala gamit ang blade. Doon napagtanto ng mga sundalo na hindi ordinaryo ang kanilang kaharap, kundi isang halimaw. Natapos niyang pagpapatayin ang mga lalaki kaya't marahan siyang naglakad patungo sa director. Hindi na nakakurap ang matanda at lumaglag na ang ulo sa sahig sa bilis ng pagtagpas na ginawa dito ni Ayaka. Gamit ang paa inugyug niya ang ulo ni Suyok upang gisingin ito. Saad niya na inutos sa kanya ng kanilang Lady Ana na isama si Suyok. Malutong na mura naman ang sumalubong sa babae mula sa bibig ng duguan nating bida. Gayunpaman ay desidido siyang dalhin si Suyok dahil hindi ito pag-iimbito kundi isang utos. Hindi pa man nakakabawi ng lakas ay muling napasabak sa laban ng ating bida na bida-bida. Napahanga naman si Ayaka sa sunod-sunod niyang pagsalag sa bawat atake nito, ngunit ramdam ni Suyok ang kanyang panghihina bagaman patuloy na lumalaban. Dahil na din sa madaming dugo na ang nawala sa kanya kaya't nakakaramdam ng hilo, habang patuloy pa din sa pagsugod ang babae. Sinabi ni Ayaka na hanga siya sa kahusayan ng ating bida, ngunit ayaw niya ng patagilan ang kanilang laro. Ibinaon niya ang matalim na blade sa katawan ni Suyok para tapusin ang laban, ngunit mahigpit siyang hinawakan ng ating bida na para bang nag-aantay lang na gawin niya ang isang maling hakbang.
Hindi nakawala ang babae sa mahigpit na hawak ni Suyok at magkasabay silang nagpalitan ng atake na nagpahiwalay sa kanilang dalawa. Nang bumagsak sila sa sahig Ivang Derek Sion ang pinuntahan ng ulo ni Ayaka malayo sa kanyang katawan. Habang ang ating bida ay halos naliligo na sa dugo, putol ang isang braso at may malaking hiwa sa kanyang tagiliran. Sa kabila ng kalagayan ninanamnam ni Suyok ang kanyang tagumpay. Hindi nagtagal unti-unti nang nawawala ang kanyang ulirat, ngunit bago siya tuluyang mawala ng malay nakita niya si Ayaka na nakatayo sa kanyang harapan, bitbit nito ang sariling ulo at ang blade sa kabilang kamay. Nanlaki ang mga mata ni Suyok nang ikabit ni Ayaka ang ulo sa katawan at naghilom ito na parang walang nangyari. Hindi naman magawang makagalaw ni Suyok matapos itarak ni Ayaka ang blade sa katawan nito, na siyang pumutol sa blood supply ng ating bida. Bagaman kampante ay nagtataka din ang babae gayong dapat nawalan na ng malay kanina pa si Suyok. Malapit ng mag-umaga kaya't nagdudumali na ang babae na matapos ang kanyang misyon. Ilang sandali lang nakita niyang nagliwanag ang katawan ni Suyok kasabay nun ang pilit niyang pagtayo. Hindi ininda ng ating bida ang nakatarak na espada sa kanyang katawan at padalos-dalos na sumugod bagaman ramdam ang panghihina. Sa inis ng babae tinawag niyang mangmang si Suyok at kaagad na tinagpa ang natitirang braso. Sinabi naman ng babae na hindi na makakalaban o si Suyok gayong dalawang braso na ang pinutol niya dito. Ngunit paglingon niya malakas na bigwas sa mukha ang sumalubong sa kanya. Hindi niya akalaing ang bagong vampira na kaharap ay may kakayahan na mag-regenerate. Parang wala sa sariling patuloy sa pagsugod si Suyok at animoy kidlat sa bilis na halos si Ayaka ay hindi matapatan. Ginamit ng ating bida ang pinaka-alas niya namang agad kagaya ng ginawa niya kay Snow White, namumula ang mga mata at parang uhaw na sinisip ni Suyok ang dugo ng kapwa niya vampira. Kahit anong pagpupumiglas ng babae ay hindi siya binitawan ng ating bida. Alam ni Ayaka na kapag nagpatuloy ito hindi maganda ang kahihinatnan, animoy nakukuryente ng malakas na baltahe ang kanyang katawan kaya't isang desisyon ang kanyang ginawa. Pinutol niya ang sariling braso at tumalon papalayo sa lalaking mas halimaw pa sa halimaw. Ang kamay ni Ayaka na naiwan sa bibig ni Suyok ay natuyo na parang panggatong. Tuluyan ng hindi makontrol ni Suyok ang sarili at para bang nasapian ng pinakamasamang halimaw. Bigla naman silang pinaulanan ng bala mula sa tagiliran, kaya't ginawang pananggalang ni Ayaka ang pinapaikot niyang blade. Hindi nagtagal ay tinamaan din ng babae at animoy sa pamamagitan nito ng hina ang buo niyang katawan. Dumating ang mga armadong lalaki na pumaligid sa kanila, sa gitna nun naglakad ang isang payat na lalaking maraming cross sa katawan at nakangising sinabi nito na sila ang maghahatid sa dalawa sa kanilang kamatayan. Sa utos ng payat na lalaki nagpaula ng bala ang armadong kalalakihan, walang pagdadalawang isip nilang inatake si Ayaka at ang ating bida. Mas lalo namang tumindi ang pagwawala ni Suyok sa nangyari, habang nag-iingat naman sa kanyang kilos ang babae. Inutos ng leader na si Suyok ang kanilang puntiryahin at sunugin, inilabas naman agad ng lalaki ang dambuhalang baril at itinutok sa ating bida. Sabay-sabay nilang pinaulanan ng silver na bala si Suyok na tumagos pa sa kanyang katawan. Kaagad na umusok ang kanyang katawan indikasyon ng pagkasunog, animoy na kuryente ang buo niyang katawan kaya't malakas siyang napasigaw. Sa kabilang banda labis ang kaba ni Ayaka nang makitang papasikat na ang araw. Halos masunod ang kanyang mukha nang matamaan ng liwanag, nang biglang hamarang ang pinuno ng grupo at sinabing mas mainit ang impyerno kesa dito. Galit na sinabi ni Ayaka na wag silang maliitin ng walang kwentang mga tao, saka sinubukang tumayo upang umatake. Ngunit mabilis na inapakan ng lalaki ang kanyang kamay na nagpadaing kay Ayaka. Sinabi ng pinuno na mamatay sa mga kamay niya ngayong araw si Ayaka, at isusunod niya ang mga kasamahan nito. Napalingon naman siya kay Suyok at nakitang nakatayo pa din ito sa kabila ng pinsalang natamo. Bukod doon nakita din niyang hindi man lang ito nasusunog sa init ng araw. Nang makita ni Ayakang wala sa kanya ang atensyon ng babae, nakahanap siya ng pagkakataon at mabilis na tumakas. Hahabulin pa sana siya ng lalaki ngunit hindi na niya ito nagawa ng sumigaw ang mga kasamahan, na hindi mamatay-mete ang ating bida. Nag-aapoy ang mata ni Suyok na sinugod ang lalaking sumigaw, agad namang sumaklolo ang pinuno at tinagpa ang braso ng nagwawalang vampira. Inutusan ng pinuno sa mga lalaki na umalis na ang mga ito, dahil ang kanilang kaharap ay higit na delikado.
Galit ang espada sumugod ang pinuno at iwinasiwas kay Suyok, hindi niya akalain na baliwala lang niya itong masasalag ng kamay. Nakita din niya na ang kamay na pinutol niya kanina ay bigla na lang tumubo at nanembalik sa dati. Puno ng galit na binigwasan ng ating bida ang pinuno, na mabilis din naman itong naiwasan. Gayunpaman alam niyang walang laban dito ang ordinasyong combat, kaya't inilabas na niya ang kanyang tunay na kapangyarihan bilang isang saint. Isang malakas na aura ang bumalat sa katawan ng pinuno, kasabay ang buwelo at malakas na binigwasan ang ating bida. Tumilapon naman si Suyok at bumalandra sa pader. Sa gitna ng makapal na alikabok sinabi ng pinuno na ngayon lang siya nakakita ng vampirang kagaya ng ating bida. Nang lapitan niya ito nakita niyang walang tigil nitong sinisipsip ang dugo ng walang buhay na director. Matapos makainom ng dugo mas lalong tumindi ang pamumula ng mga mata ng ating bida. Alam ng pinuno na hindi niya maaring hayaang makatakas si Suyok lalo na nang makita kung ano ang kaya nitong gawin. Inilabas niya ang nagniningas na espada habang nagliliyab din ang mga matang at naghahanda ng umatake. Ngunit natigilan siya nang makitang ang nagwawalang vampira ay bigla na lang bumagsak ng walang malay. Nang magising si Suyok bumungad sa kanya ang kanyang commander na nagtanong kung nakikilala ba siya nito ng maayos. Nang makita ang pinuno tanong ni Suyok kung sino ito, at kung bakit siya nakagapos ng matibay na kadena. Sinabi naman sa kanya ng Paitot na matapos ang kanilang pagsusuri na pagdesisyonan nilang tapusin ang vampira na si Suyok. Nang mag-inig na tinawag siyang vampira kaagad na natigilan ang ating bida na para bang wala siyang alam dito. Inis pa niyang saad na wag magpatawa ang mga ito dahil wala namang ganoong bagay. Upang patunayan iyon lumapit ang pinuno kay Suyok at kinagat ang sarili niyang daliri. Pinatulo niya ang dugo malapit sa ating bida na bigla namang nauhaw at halos mawala na naman sa sarili matapos makakita ng dugo. Lumabas ang pinggil ni Suyok hanggang sa matauhan siya at hindi na maitanggo ang sinabi ng pinuno na isa nga siyang vampira. Maging ang commander ay hindi din makapaniwala ngunit nasa harap na niya ang ebidensya. Pangmamaliit naman ng pinuno na padalos-dalos ang National Intelligence Service sa pagbibigay ng misyon, at hindi mo na inaalam ang tunay na pagkatao ni Anna o Snow White. Nagtataka naman si Suyok kung paano ito nalaman ng kausap niya gayong ang mismong National Intelligence ay walang alam dito. Sagot naman ng pinuno na ang paghahanap sa mga vampira ang talagang ginagawa ng Vatican Squad. Idiniin niya ang paa sa dibdib ng ating bida at sinabing bagaman base sa kanilang rules ay dapat napatayin si Suyok, bibigyan pa din niya ito ng espesyal na tayensa. Dahil pareho at iisa lang ang kanilang kaaway iminungkahi niyang makiisa sa kanila si Suyok upang maging tagasunod niya at patayin nila nang magkasama si Anna. Sa kabilang banda sa loob ng isang magarang hotel mukhang kalmado ngunit matindi ang galit ni Anna kay Ayaka, matapos na hindi nito nagawa ang inatas niyang misyon. Nagkalat sa sahig ang parte ng katawan ng babae habang sikol-sikol siya ng walang awang vampira. Panay naman ang hingin ng tawad ni Ayaka ngunit hindi mawala ang pagkadismaya ni Anna. Tinanggal niya ang mask ni Ayaka sa kahinaliman ito upang bigyan ng kanyang dugo. Sa pamamagitan nun nag-regenerate si Ayaka at nabuo ang kanyang katawan. Sinabi ni Anna na ito na ang huling pagkakataon ni Ayaka kaya't inutos na gawin niya ng tama ang kanyang misyon, at dalhin sa kanya ang ating bida. Naglakad papalabas ang babae habang isang vampira mula sa itaas ng gusali ang tahimik na nakahapon at nagmamanman. Tahimik namang nakaupo si Suyok sa loob ng tumatakbong sasakyan at nakasuot ng maayos na kasuotan. Malinaw na pinili niyang maging kakampi ang Vatican Squad kesa mamatay sa mga kamay nito. Ngunit bilin sa kanya ng commander na kailangan pa din niyang mag-ingat sa dami ng mga agents na pinatay niya. Nahalata naman ng pinuno na maging si Suyok ay hindi makapaniwala na isa na siyang vampira. Sinabi sa kanya nito na kung hindi dahil sa kanya paniguradong marami ang pupuntirya kay Suyok, kaya't kailangan nilang magtulungan upang mapatay ang kanilang kalaban. Nagdalawang isip naman ang ating bida kung tunay ang tiwalang ibinibigay sa kanya ng Paitot, ngunit sinigurado ng pinuno na ang kaaway ng kanyang kaaway ay kakampi niya. Tumigil ang sasakyan sa harap ng isang malaking simbahan na tinatawag na sanctum. Kung titingnan ay isa itong simpleng cathedral ngunit ito ang kanilang main base. Dumiretso ang sasakyan kaya't nagtaka si Suyok kung saan ang kanilang tungo. Paliwanag naman ng pinuno na pinakita lang niya ito ngunit hindi makakapasok si Suyok sa loob, dahil protektado ito ng napakaraming sagradong artifacts.
Alam ng Saint na kahit miyembro ng Vatican Squad ang ating bida para kay Ana ay isa pa rin siyang prey, kaya't itinuring siya nitong special case na siya mismo ang magpoprotekta. Pagbaba ng sasakyan walang paligoy na sinabi nito kay Suyok na kailangan nilang manirahan ng magkasama. Dinala niya si Suyok sa isang hotel kung saan siya nakatira, isang hotel na meron ng lahat nilang kailangan at hindi nag-iiwan ng kahit anong bakas. Naupo siya sa kama at formal na ipinakilala ang sarili bilang miyembro ng Vatican Squad na si Mirror. At dahil wala na siyang suot na jacket na laman ng ating bida na isa pala siyang babae. Sinabi ni Mirror na maaaring itanong ni Suyok sa kanya lahat ng gusto niyang malaman. Una nang hiniling ng ating bida na ipaliwanag ng babae ang lahat ng tungkol sa mga bampira. Ayon kay Mirror hanggang may naiinom na dugo ang mga bampira ay hindi sila mamamatay. Taglay nila ang mga abilidad na higit sa mga tao at may ilan sa kanila ay may kakayahang gawing bampira ang isang tao sa pamamagitan ng kanilang dugo. At ang ganong klase ng bampira ay naglaho na at tanging si Ana na lang ang natitira. Doon naalala ni Suyok ang dahilan kung bakit siya humantong doon, ay dahil sa pagkagat niya sa leeg ng babae. Itinanong din ni Suyok kung anong paraan para patayin ang mga ito. Sagot ni Mirror na nasusunog sila sa sikat ng araw maliban na lang sa ating bida, na marahil dahilan kung bakit nais siyang makuha ni Ana. Ayon kay Mirror maaari nilang gamitin advantage ang abilidad na iyon ng ating bida upang makumpronte si Ana, ngunit mas kailangan nila sa ngayon ay magpalakas. Naunawaan naman ng malinaw ni Suyok ang layunin ni Mirror sa pagdala nito sa kanya. Alam niyang kinakatakutan siya ni Mirror dahil sa kanyang naiibang abilidad, maaari siya nitong maging pinakamahigpit na kalaban. Ang pabayaan si Suyok ay mapanganib ngunit ang patayin siya ay pagkawala naman ng potensyal na armas. Walang takas kay Suyok na ginamit lang ni Mirror ang pareho nilang kaaway upang makuha siya at mamonitor ang bawat niyang galaw. Napangiti naman si Mirror sa kanyang nadinig, gayunpaman inaasahan na niyang ganito ka-Jose ang isang top agent. Sa kabila nun miyembro na siya ng Vatican Squad kaya't obligasyon niya ng patayin si Ana. Samantalang ang una nilang hakbang ay mas palakasin si Suyok sa pakikipaglaban. Kinuha pa ng babae ang espada at sinabing maaari naman siyang magreklamo na para bang naninindik. Sinigurado naman sa kanya ng ating bida na wala siyang pakialam kung mamatay siya, ngunit ang tanging nais niya ay makapaghiganti sa bruhang si Ana. Napangisi ang babae matapos madinig ang determinasyon ng ating bida, lalo pa nang sabihin nitong hindi siya madaling mapasunod ni numan. Matapos ang pagpapakilala sinabi ni Mirror na oras na upang kumain si Suyok, iginiya niya ang leeg sa kautos na sumipsip ng dugo ang ating bida mula sa kanya. Nagulat naman si Suyok sa kanyang nadinig. Ngunit paliwanag ng babae na sa ayaw at sa gusto ni Suyok ay isa pa din siyang bampira, at ang hindi niya pag-inom ng dugo ang pipigil sa kanyang pagkilos. Paliwanag pa niyang ito ang tanging paraan upang hindi kailanganing may inosenteng taong madamay. Nagdadalawang isip man ay sinunod pa din ni Suyok ang babae at lumapit, kaagad niya itong kinagat sa leeg at sinimulang sumipsip ng dugo. Nang dumampi ang dugo sa lalamunan ni Suyok ay mas lalo niyang naramdaman ang pagkauhaw, halos ayaw niyang tumigil sa pagsipsip at nais nang ubusin ang babae. Bigla naman siyang natauhan nang makita sa ulirat ang mukha ni Ana na natutuwang panoorin siyang mawala sa sarili. Bigla niyang itinulak ang babae na napahiga sa kama, saka nang hihingal na tiningnan ito. Hindi naman nagreklamo ang babae, ang tanging saad lang niya ay magsisimula ng maging abala si Suyok kinabukasan, kaya't kailangan na nilang matulog. Bago tumalikod pagbabante pa niyang papatayin niya ito oras na mahuling tumatakas. Tinitigan naman ni Suyok ang sugat sa leeg ng babae saka napatanong kung kailangan ba niyang ulitin iyon araw-araw. Gayunpaman handa niyang gawin ang lahat makapaghiganti lang para sa mga pinatay ni Ana lalo na sa dalawa niyang kasamahan. Tahimik siyang nahiga sa tabi ng babae samantalang hindi maiwasang mamula ng pinggi ni Mirror. Hindi niya maunawaan kung bakit bigla na lang tumabi sa kanya ang ating bida. Hindi naman magawang makapagsalita ni Mirror at sabihing may isa pang kwarto na nakalaan sana kay Suyok. Bilang isang saint ang pagtulog sa kama na may katabing lalaki ay malaking kasalanan. Inis man si Mirror ay patuloy ang pamumula ng kanyang pisngi, nilingon pa niya ang natutulog nating bida at sandaling tinitigan. Pilit niyang pinakalma ang sarili at nagsimulang manalangin ng tahimik, nang bigla na lang dumampi ang yakap ni Suyok sa mismong tiyan ng babae. Halos hindi nakahinga si Mirror sa magkahalong kaba at hiya.
Kinabukasan dinala ni Mirror ang ating bida sa isang silid upang simulan ang pag-aaral kung paano mapapatay ang mga vampira. Walang nangyari sa kanila mga couple, kundi isang malakas na sampal pa ang natamo ng ating bida na nakabakat pa sa mukha niya. Sinabi ni Mirror na ang pangalawang armas nila upang patayin ang mga vampira ay ang silver. Kahit na ang pagkapit lang nito ay nagbibigay ng matinding sakit sa kanila, kaya't kamatayan ang dala ng mga armas at balang gawa sa pilak. Doon naunawaan ng ating bida kung bakit hindi namatay si Anaka gayong pinutulan niya na ito ng ulo. Matapos ipaliwanag ng babae ang mga paraan, sinabi ni Suyok na humihingi siya ng tawad sa nangyari kagabi. Ngunit bago pa man siya matapos sa pagsasalita, malakas na suntok ang ibinato sa kanya ni Mirror. Agad naman itong nasalag ng ating bida na laking pagtataka sa ginawa ng babae. Nang gigigil na sinabi ni Mirror na tigilan ni Suyok ang walang kwentang bagay at ituon ang pansin sa pagsasanay. Sinabi ni Mirror na kahit sanay na si Suyok sa pakikipaglaban, kailangan niyang matutunan na ang kanilang kakalabanin ay hindi mga tao. Alam ng babae na sa pamamagitan lang ng duelo nilang dalawa lalakas si Suyok, at sa dugong manggagaling sa kanya. Pagkasabi nun kaagad na sumugod ang babae at nagbabalang pumosisyon si Suyok. Mabilis ang bawat galaw ng babae na halos hindi makita ng ating bida, bagaman isa na siyang vampira hindi pa din niya magawang talunin ang babaeng saint. Ang lalaking nag-aakalang wala ng tatalo sa kanya noon, ngayon ay kinakawawa at bagbog sa isang babae. Sunod-sunod na binigwasan ni Mirror ang ating bida dahilan upang dumura siya ng dugo. Bagaman nahihirapan, pinanggako ni Suyok sa sariling titiisin niya ang lahat ng hirap, at kakayanin kahit na ang impierno dahil isa siyang walang kinatatakutang black agent. Matapos ang ilang buwang pag-ayensayo, ikinatuwa ni Mirror ang progreso ng ating bida, gayunpaman alam niyang malayo pa sila sa kanilang puntiryang kakayahan ni Suyok bilang vampira. Bigla namang bumukas ang pinto at sinabi ng lalaking kailangang magmadaling pumunta ni Mirror sa sanctum. Kaagad namang lumabas ng silid ang babae upang magbihis at ibiniling mag-antay lang sa kanya ang ating bida. Matapos magbihis, tanong ni Mirror sa lalaki kung anong dahilan ng biglaang pagpapatawag sa kanya. Ngunit maging ang lalaki ay wala ding alam tungkol sa buong detalye. Dahil doon naisip kaagad ni Mirror na marahil dumating ang nakakataas na maaring magpatawag sa kanya ng biglaan. Sa isang banda, tahimik na sinundan ng tingin ng babaeng vampira ang papaalis na sasakyan, nakalabas ang pindil pa niyang saad na sa wakas ay nahanap na niya si Kim Suyok. Nang makarating si Mirror sa sanctum, agad siyang nagpakilala sa nakatalikod na lalaki, isang lalaking envoy na nanggaling mismo sa Vatican upang alamin ang isang bagay. Sinabi ng lalaki na nagagalak siyang makilala si Mirror at sa tagumpay nito, ngunit walang paligoy niyang tanong kung gaano katutong may vampirang inaalagaan si Mirror. Sa kabilang banda sa loob ng hotel, ang tinutuluyan ni Suyok nagaganap ang isang masayang party. Pumasok ang isang lalaki at tinanong kung ilan ang taong naruroon, kaagad namang hiningi ng bantay ang ID ng lalaki. Ngunit nang dukutin nito ang bulsa sa damit, hindi ID kundi patalim ang kanyang kinuha, na mabilis niyang iginilit sa leeg ng bantay. Bumulag ang walang buhay na bantay sa sahig dahilan upang magkagulo ang mga taong naruroon. Nagsitakbuhan naman ang ibang miyembro ng Vatican upang sumaklolo. Utos pa ng isa na siya na ang bahala doon at ilikas ng mga kasamahan ang mga tao. Bigla niya nalang nadinig sa likuran ang tinig na nagsabing sana ay kayanin niya itong mag-isa. Kasabay nun ang malakas na ingay ng mga sasakyan at pagkasira ng mga ito, nagsidatingan din ang mga lalaking tauhan ni Ana. 3 laban sa napakadaming mga naglalakihang lalaki ang laban, sa kabila nun ay hindi umatras ang tauhan ni Mirror na handang mamatay sa laban. Sabay silang sumugod sa isa't isa at nang masubitan ng isang lalaki ang lalaking miyembro ng Yakuza, laking gulat niya nang wala pang ilang segundo ay maghilom ang sugat nito. Nakita pa niya ang paglalaway ng lalaki at ang mapupula nitong mga mata na parang asong may rabies. Sa huli ay napatay ng mga bastardong lalaki ang 3 bantay, lahat sila ay kinokontrol ng dugo ni Ana kaya't lahat sila ay parang asong naglalaway at sunod sonyeran sa utos nito. Sa utos ni Ayaka, nagdudumaling sumugod ang mga couple na lalaki upang hanapin ang ating bida at dalhin sa kanya. Sinabi naman ni Ayaka sa isa pang babaeng vampira na mahusay ang ginawa nitong paghahanap kay Suyok. Nakangiting tanong naman ng squad leader 6 na si Coco kung maaari ba silang kumain pagkatapos makipaglaban.
Sinang-ayunan naman ito ni Ayaka upang hindi masira ang ngiti ng babae. Matapos yon naglakad si Ayaka upang sundan ang mga tauhan, inakala niyang madali lang ang misyon dahil wala doon si Mirror at ang mahuhusay nitong mga tauhan. Ngunit nang buksan niya ang isang silid doon tumambad sa kanya ang walang buhay ng mga kasamahan. Ang tanong niya kung paano ito nangyari gayong wala naman dong high-level na bishop. Bigla siyang napalingon sa likod ng madinig ang boses ni Suyok na bumati sa kanya. Sa kabilang banda patuloy naman ang pag-uusap ni Mirror at ng sugo ng Vatican tungkol kay Suyok. Sinabi ng lalaki na nais niyang madinig ang iba pang detalye sa susunod na Vatican meeting. Tanong pa niya kung nakita bang mismo ni Mirror ang kakayahan ng vampirang dinala niya. Walang duda namang sinabi ni Mirror na matapos ang ilang buwan na magkasama na sisigurado niyang hindi isang banta si Suyok. Gayunpaman walang kasiguraduhan kung sa kaligtasan ba o sa pagkawasak sila maaaring dalhin ng ating bida. Sa ngayon isa lang ang alam ni Mirror, naiiba sa lahat si Suyok dahil siya lang ang may kakayahang tumayo sa gitna ng sikat na araw. Nagsimulang maglaban si Suyok at Ayaka, ramdam naman ng babae na dumobble ang lakas ni Suyok kumpara sa nakaraan nilang paglalaban. Gamit ang patalim pinutol ng ating bida ang blood supply ni Ayaka. Wala namang magawa ang babae kundi ang umiwas at dumpensa sa malaking agwat ng kanilang lakas. Biglang dinaklot ni Suyok ang damit ni Ayaka sa leeg at hinayla ito palapit sa kanya. Saka hinawakan ng mahigpit ang punyal sa kamay at bumwelo upang ihatid sa kanyang hantungan ang babae. Napapikit na lang si Ayaka sa tiyak niyang kamatayan bago pa dumampi sa kanya ang punyal, ngunit nang imulat niya ang mata hindi man lang lamapat sa kanya ang patalim. Napamura naman sa isip ang ating bida dahil sa di malamang dahilan, animoy may kumokontrol sa kanyang katawan at pumipigil sa kanyang pagkilos. Natama ng liwanag ang isang babaeng kulay ahas na may alagang dalawang anaconda. Nang aakit na binanggit nito ang pangalan ng ating bida habang nakangisi. Ang babaeng ito ay si Katerina ang ikalimang leader squad ng Yae-Anime Yakuza. Hindi pa din makakilos ang ating bida na nanatili sa kanyang kinatatayuan. Nakahanap naman ng pagkakataon si Ayaka at mabilis na tumakbo papunta sa kinaroroonan ni Katerina sabay sabing hulihin niya si Suyok. Pinakalma naman ni Katerina si Ayaka at sinabing ito naman talaga ang kanyang plano. Biglang sumugod ang anaconda ni Katerina ngunit imbis na si Suyok ang atakihin, si Ayaka ang mabilis na pinaliputan nito. Ipinagtaka naman ito ng ating bida gayong malinaw na nasa iisang panig ang dalawang babae. Tanong ni Ayaka kung bakit ito ginagawa sa kanya ng babae. May kiling sagot naman ni Katerina na dahil nais niya lang itong gawin. Sa isip-isip ni Katerina kahit gaano kagwapo ang mga lalaking tao sa huli ay namamatay pa rin ang mga ito dahil sa sakit o pumapangit sa katandaan. Pantasya ni Katerina ang magkaroon ng vampirang lalaki at ngayon ay nasa harap niya na ito mismo. Puwersahan niyang pinahakbang si Suyok palapit sa kanya at wala namang magawa ang ating bida nang sumunod ang nagpupumiglas niyang katawan. Paglapit pa lang kaagad na ipinakapit ng babae ang matambok niyang kokomilon sa ating bida, sa kapuno ng pagnanasang sinabi na habang buhay niya itong aalipinin. Galit na pinagmumura ni Ayaka si Katerina at tinawag na pak-eret, saad pa niya na hindi papayagan ng kanyang Lady Ana ang pinaggagagawa nito. Ngunit natigilan si Ayaka nang sabihin ni Catherine ang lahat ng ito ay utos mismo ni Ana. Dagdag pa niyang bilin ni Ana ang tuluyang tapusin si Ayaka at ang kulang-kulang nitong kaibigan. Nang madinig iyon pilit-pading sinasaksak ni Ayaka sa isip na nagsisinungaling si Katerina, inalala pa niya ang ginawa ng babae para sa kanya maging ang mga pabor na ginawa niya para dito. Dahil sa sobrang kalungkutan at pagkadismaya hindi na nalabanan pa ni Ayaka ang laso na kumakalat sa kanyang katawan kaya't nawalan siya ng malay. Sinabi ni Katerina na magaling ang pinakita ni Ayaka sa loob ng mahabang panahon, ngunit dito na nagtatapos ang lahat sa kahumanda ang alaga niyang anaconda upang lamunin si Ayaka. Bigla namang malakas na sumigaw si Coco at tinawag si Ayaka kaya't sandaling natigilan ang babaeng ahas. Nakangiting sinabi ni Coco kay Ayaka na tapos niya nang gawin ang lahat, na para bang nag-iintay na sabihin maaari na siyang kumain. Ngunit kalaunan napansin din ng kulang-kulang na si Coco na walang malay ang kanyang kaibigan. Nagsinungaling naman ang babaeng ahas at sinabing si Suyok ang may gawa nito kay Ayaka. Nagsimula namang humagulgol ang babae habang tinatawag ang pangalan ng kanyang kaibigan. Sa isip-isip ng ating bida ay mas lalong nadagdagan ang kanyang kaaway.
Sinabi ni Katerina na huwag mag-alala si Coco dahil nahuli na nila si Suyok, saka minungkahi na bumalik na sila kay Lady Anna. Ngunit bago umalis tanong ni Coco kung si Suyok ba talaga ang may kagagawan ng naangyari kay Ayaka. Napangisi naman si Katerina dahil inakala niyang matagumpay ang kanyang panlilinlang. Ngunit nagkamali siya dahil naamoy ni Coco ang lason sa katawan ng kaibigan na mula sa kamandag ng babaeng ahas. Nung bata pa si Ayaka at natatakot sa isang silid ang tanging nagpakita sa kanya ng kabaitan ay si Coco. Biglang nagkamalay si Ayaka kasabay ang malakas na sambit sa pangalan ng kaibigan. Nakita niya si Suyok na nakatingin sa kanya habang iniisip na magkaiba nga ang bilis ng kanilang pag-recover. Tinanong ni Ayaka si Suyok kung nasan si Coco, tanging sagot naman ng ating bida na hindi maganda ang kasakukuyang sitwasyon, sabay tingin sa dalawang vampirang naglalaban. Walang bakas ng pagsuko si Coco at walang takot na pinagpuputol ang bawat sumusugod na alaga ni Katerina. Bigla namang bumuka ang dambuhalang bibig ng napakalaking anaconda upang lamunin si Coco, habang nakatayo sa hindi kalayuan ang bruhang si Katerina. Nagawa namang saluhin ni Coco ang bunganga ng anaconda at kasabay ng malakas na sigaw, ginamit niya ang buong lakas at puwersahang pinunit ang bunganga nito. Sinabi ni Suyok na mahusay ang ginagawa ni Coco ngunit pansin niya din ang malaking agwat ng kapangyarihan ng dalawa. At dahil sa snake poison hindi man lang nila magawang makalapit sa bruhang babae. Patuloy ang paglaban ng dalawa at tanging pag-utos lang sa kanyang mga alaga ang ginagawa ni Katerina. Kaya't kapansin-pasin din na bumabagal ang pagkilos ni Coco dahil sa pagod. Pilit na bumangon si Ayaka dahil alam niyang kapag nagpatuloy ito ay ikamamatay ni Coco, layunin niyang matulungan ang kanyang kaibigan. Walang preno namang saad ni Suyok na sa kasalukuyang lagay ni Ayaka magiging pabigat lang siya sa laban, kaya't hinikayat niyang magbigay ng impormasyon si Ayaka tungkol sa bruhang babae. Ayon sa ating bida kung magtutulungan silang tatlo maaaring magkaroon sila ng pagkakataon na manalo. Hindi naman agad naniwala si Ayaka sa mungkahi ng lalaking nais pumatay sa kanya kanina lang. Ngunit para sa ating bida ay wala na din silang iba pang pamimilian. Gayunpaman hindi niya magawang mapapayag ang babae kahit anong gawin niyang pangungumbinsi dito. Doon nagdesisyon si Suyok na tumayo sa kakinuha ang patalim at naglakad papalapit kay Ayaka, saka sinabing yun na lang ang naiisip niyang paraan. Sa kabilang banda ramdam na ni Katerina ang inis kay Coco dahil madami na siyang nagamit na kapangyarihan kesa sa inaasahan, lalo na at nasayang ang kanyang dugo sa itinuturing niyang mangmang na vampira. Kahit na ilang oras na silang naglalaban patuloy na nagiging malakas si Coco, at hindi man lang naaapektuhan ng kanyang lason na ibinubuga ng kanyang mga alagad. Wala siyang kaalam-alam na pinipigil ni Coco ang kanyang hininga upang hindi malanghap ang lason. Naiwasan ni Coco ang lahat ng atake ni Katerina at nagawa niyang makalapit sa babaeng mabilis niyang binigwasan. Tumilapo naman si Katerina at lumusot sa bintana sa kanalaglag sa building na kanilang kinaroroonan. Nang mawala na ang lason habol hiningang lumanaghap ng hangin si Coco, sa isip-isip niya na kung nagtagal pa ang kanilang paglalaban paniguradong hindi niya ito kakayanin. Kaagad niyang hinanap ang kanyang kaibigan at tinawag ang pangalan ni Ayaka. Nakita niya itong natatabunan ni Suyok ngunit bago pa siya makalapit, ay kaagad na nanlabo ang kanyang mga mata at bumagsak na lang sa sahig. Hindi niya namalayan na nakagat na pala siya ng ahas ng bruhang babae. Maya-maya pa umakyat mula sa bintana ang babaeng ahas at parang wala itong natamong pinsala. Muli itong nagpakawala ng usok na nakalalasan sa kapinalabas ang kanyang pinakamalaking anaconda. Saad pa niya na sisiguraduhin niyang hindi maghihiwalay hanggang kamatayan ang dalawang magkaibigan. Hindi na nakagalaw sa kinatatayuan si Coco nang sugulin siya ng dambuhalang anaconda. Alam niyang nalalapit na ang kanyang kamatayan. Ngunit biglang nahati sa dalawa ang alaga ng babaeng ahas nang tagpasin ito ni Ayaka. Laking tuwa ni Coco nang makitang buhay ang kanyang kaibigan. Samantalang si Katerina ay hindi makapaniwalang nakaligtas si Ayaka sa lasong tanging sila lang ni Anna ang may kakayahang i-neutralize. Nang bunuti ni Suyok kanina ang patalim hindi ito upang kitilin ang buhay ni Ayaka, kundi ginamit niya ito upang sugatan ang sarili. Sinabi pa niya sa babae na may taong nagsabi sa kanyang ang kaaway ng kanyang kaaway ay kakampi niya. Alam niya ang eksaktong nararamdaman ni Ayaka matapos siyang traidorin ng inaakala niyang kakampi, at ang kamuntikang mawalan ng nag-iisang kaibigan. Inilahad niya ang nagdudugong kamay kay Ayaka saka inutos na inumin nito ang kanyang dugo.
Nang oras na yun hindi si Suyok ang nakita niya kundi ang kaibigan niyang si Coco. Lumapit din si Suyok sa tabi ng nakatayong si Ayaka saka sinabi sa babaeng ahas ang isang kasabihan, na ang pinaka-nakakatakot na tao ay ang atong wala nang mawawala na kahit ano. Nakatayo ang dalawa hindi bilang magkalaban kundi magkakampi na may iisang layunin. Ang patayin ang bruhang si Katerina. Sa kabilang banda sa gitna ng pag-uusap ni Mirror at ng lalaking envoy binuksan ng isang lalaki ang pinto, saka humahanggos na sinabing malaking grupo ng vampira ang sumugod sa hotel. Hindi naman nagpapatalo ang ating bida sa mga ahas na walang kapagurang humahabol sa kanya, isa ito sa kakayahan ni Katerina kung saan kaya niyang gawing ahas ang sarili at utusan ang iba pang mga ahas. Ayon kay Ayaka kapag nakagat ng makamandag na ahas si Suyok o malanghap ang nakakalasong usok, magiging paralisado ang buo niyang katawan. Sa ganung paraan makokontrol ni Katerina ang sitwasyon at mapapasunod ang kanyang biktima. Sa patuloy nilang pakikipaglaban sa bruhang babae ay hindi man lang nila magawang makalapit sa damit ng ahas na pinagpapatay nila. At kahit anong gawing pagtagpas ni Suyok sa ulo ng mga ito patuloy lang itong bumabalik sa dati. Kinagat naman ng dambuhalang anaconda ang hawak na patalim ni Suyok na tumusok pa sa ulo nito. Gayunpaman alam ni Suyok na ang tanging layunin ng babae ay makuha ang kanyang armas. Matapos makuha ang kanyang patalim sabay-sabay na bomwelo ang napakaraming ahas upang atakihin ang ating bida. Sa kritikal na sitwasyon ay kaagad sumaklolo ang dati niyang kalaban na si Ayaka. Kaagad nitong tinagpa ang ulo ng mga makamandag na halimaw. Inis na sinabi ni Ayakang huwag panghinaan ng loob si Suyok dahil lang wala sa kanya ang kanyang armas. Dagdag pa niyang sa dugo kumukuha ng kapangyarihan ang babae kaya't alam niyang plano nitong ubusin ang kanilang stamina. Sinabi ni Ayaka na siya na muna ang bahala sa mga ahas habang iminungkahing tulungan ni Suyok ang kaibigan niyang si Coco. Nilapitan ng ating bida ang babae habang nakikipaglaban si Ayaka, pinaunawa pa niya dito na pansamantala lang ang kanilang pagiging magkakampi. Iinilahad ni Suyok ang kamay kay Coco upang lunasan ang lason nito. Kaagad namang tinanggap ng babae ang kanyang dugo kasunod nun ang panunumbalik ng kanyang kamalayan. Isang malakas na bigwas ang iginawad niya kay Suyok pagkatayo pa lang niya, nang matamba ang ating bida mabilis niya itong sinakyan at inupuan sa katawan. Hindi naman malaman ni Suyok kung anong nangyayari sa babae at kung nakokontrol ba ito ni Katerina. Malakas at may pagmamalaking sigaw naman ni Coco kay Ayaka na sa wakas ay nahuli na niya si Suyok. Sinabi naman ng nakikipaglabang babae na layunin nilang patayin si Katerina kasama si Suyok, doon lang naunawaan ni Coco na sa oras na yun ay hindi sila magkalaban. Iniwan ni Coco si Suyok at kaagad na sinugod ang bruhang babae upang tulungan ang kaibigan. Sa isip-isip ni Katerina naging perpekto ang kinalabasan ng plano niyang mahanap si Suyok sa pamamagitan ni Coco at Ayaka. Ngunit nang makita niya ang kakayahan ni Suyok na gamutin ang dala niyang lason, mas lalong tumindi ang pagnanais niyang makuha ang ating bida. Matapos ang walang tigil na paghabas sa mga ahas ni Katerina, malapit nang makalapit si Suyok sa babae na talaga namang kanina pa niya pinakaaantay. Bigla namang bumuga ng lason ang mga ahas kaya't naging kulay berde ang paligid. Nagdikit-dikit ang tatlo upang maging alerto sa kalaban matapos na hindi nila makita kung anong ginagawa nito sa paligid. Pigil ang bawat hininga nila sa loob ng nakal-alasong usok nang sa ganun ay hindi sila maapektuhan nito. Napagtanto ni Suyok na isa sa kanila ang target ng bruhang babae na patayin, at alam niyang hindi siya kasama doon. Alam niyang isa kina Ayaka na may taglay na bilis o Coco na may kakayahang makipaglaban ng mag-isa ang nais nitong tudukan. Maya-maya lang naaninag nila ang babaeng ahas na parang kidlat na papaatake kay Coco. Natulala naman ang babaeng namumula na sa kakapigil ng kanyang hininga. Sinabi ni Katerina na sino si Coco upang dampuan ang kanyang katawan, kaya't ito ang uunahin niyang patayin. Bigla namang hamarang si Ayaka sa unahan ng kaibigan, kaya't siya ang nakagat ng napakaraming ahas. Mabilis namang tinagpa ni Suyok ang ulo ng mga ito kaya't napaatras ang babaeng ahas. Muli niyang sinugitan ang sarili sa kasinabing magmadali si Ayaka na inumin ang kanyang dugo bago pa muling umatake ang bruhang babae. Natulala na lang ang ating bida nang sabihin ni Ayakang hindi na ito kailangan. Nang malaglag ang nakakagat na ulo ng isang ahas doon nakita ng ating bida at ni Coco ang patalim na pilak na nakatarak sa dibdib ni Ayaka. Sa gitna ng pag-aagaw hininga naalala ni Ayaka ang kanyang kabataan. Bata pa siya nang ipagbili siya ng mga magulang sa masasamang tao,
Bilin pa ng mga ito sa kanya na matuto siyang sumunod sa kahit anong sabihin sa kanya ng mga taong kumuha sa kanya. Kasama ng iba pang mga bata, pinakilala ng isang researcher ang misteryusong chemical na tinawag niyang red. Habang nakagapos ay sa pilitan nila itong isinalin sa kaawa-awang si Ayaka, wala siyang magawa kundi malakas na sumigaw at hindi man lang makapanlaban ang manipis niyang katawan. Habang patagal ng patagal ang pagsasailalim nila sa eksperimento, unti-unting namamatay ang kanyang mga batang kasama. Inakala niya noon na doon na din siya mamamatay kasama ang ilang bangkay ng bata. Hanggang sa dumating ang batang si Coco, namangha si Ayaka sa katangian nito na nagagawa pa ding ngumiti sa kabila ng kanilang sitwasyon, dahil kay Coco natuto din siyang tumawa sa tabi nito. Animoy impyerno ang bawat araw nila sa loob ng silid, ngunit kinakaya nila iyon ng magkasama. Gayunpaman hindi din nagtagal ang kanilang kasiyahan matapos silang paghiwalayin ng silid. Si Coco ay napunta sa control group samantalang sa experimental group naman si Ayaka. Bago maghiwalay, hinagis ni Ayaka ang jacket sa kaibigan, kasabay ang pangakong balang araw ay hahanapin niya ito. Mabilis ang paglipas ng araw at taon hanggang sa magdalaga na si Ayaka, inilagay siya sa isang silid at permanenteng inilipat doon. Pagpasok pa lang una niyang nakita ang pamilyar na babae sa madilim na sulok, sa tuwa ay kaagad niya itong nilapitan at masayang kinausap. Pagharap ni Coco parang may nag-iba sa kanya saka tanong kung sino si Ayaka. Sinabi naman ni Ayaka na gusto niyang maging kaibigan nito sabay yakap sa babae. Doon pinanggako niya sa sariling gagawin niya ang lahat maprotektahan lang ang kaibigan. Sa huli nagawa nilang makaligtas sa impyernong iyon at napunta sa mga kamay ni Ana. Si Ayaka bilang pisikal na walang kakayahan, at si Coco na may kahinaang mental. Dahil doon naisip ng mga vampira na patayin na lang din silang dalawa, ayon pa sa mga ito ay wala silang pagkakaiba sa mga tao. Doon nagsimula ang panibagong impyerno para kay Ayaka. Hindi niya nais mamatay at ang kanyang kaibigan kaya't ginawa niya ang lahat upang mag-ensayo at magpalakas. Maraming pangmamaliit at pamamahiyaman ang lagi niyang natatanggap, tiniis niya itong lahat alang-alang kay Coco. Nang oras na bigyan siya ni Suyok ng dugo at gamutin ang lason, naramdaman niyang ang nag-iisang nakakaintindi sa kanyang kalagayan ay ang inakala niyang kaaway. Animoy marmol na unti-unting nababasak si Ayaka habang naaalala kung gaano kadumi ang mansya ng kanyang kamay sa dami ng kanyang mga pinatay. Kahit alam niyang hindi tama ang kanyang ginagawa, hindi siya nagkaroon ng lakas ng loob na gawin kung ano ang dapat. Ngunit ngayon na nasa harap niya si Suyok, bagong pag-asa at tiwala ang naramdaman ni Ayaka. Pinalapit niya sa kanya ang ating bida sa kahinayla ito at hinalikan sa labi. Nakangiting nagpasalamat ang babae at pilit na pinapatahan ang umiiyak na si Coco. Sinabi pa niya sa kaibigan na lagi niya itong sasamahan, at doon tuluyang naging alikabok ang katawan ni Ayaka. Humagulgol ng iyak si Coco sa nakalatag na damit ng kaibigan. Nakangising sinabi ni Katerina na kaawa-awa si Ayaka dahil iginugol niya ang sarili upang protektahan si Coco. Kinumbinsi pa niya ang ating bida na ito ang kabayaran ng pagtanggi sa kanilang Lady Anna. Sinigurado pa niya kay Suyok na maayos siyang itatrato ng mga ito lalo na siya na mayroong pagnanasa. Sinabi naman ni Suyok na nauunawaan niya na ngayon si Ayaka, at alam niya na ang dapat niyang gawin. Nagtatakang tanong naman ng babae kung ano ang pinagsasabi ng ating bida. Nang banggitin ni Suyok si Ayaka kaagad nagliyab ang mga mata ni Coco sa galit. Mabilis siyang sumugod upang atakehin ang babae, ngunit natigilan siya nang bigla na lang may malakas na kapangyarihang umatake sa kanya. Nagtaka ang tatlo kung sino ang nangahas gayong wala silang ibang kasama doon. Nagsulputan ang mga lalaking miyembro ng Vatican at pinaligirang sila. Tinawag ni Suyok ang babaeng dumating na nagliliwanag, saka pinaliwanag na hindi si Coco ang kanilang kalaban. Ngunit maging siya ay kaagad nitong inatake ng baril, mabilis namang naiwasan ito ni Suyok ngunit hindi mawala sa kanya ang pagtataka. Tanong niya kung bakit pati siya ay inatake ng mga ito. Doon nakita niya ng malinaw na ibang babae ang dumaan at hindi si Mirror. Sinabi pa ng babae na siya mismo ang maghahatid sa tatlo sa kanilang katapusan. Ramdam ni Suyok ang divine power mula sa babae at pamilyar din siya sa cross sa mata nito, kaya't walang duda na kagaya ni Mirror ay isa din siyang saint. Sinabi ng babae na napakalakas ng loob ni Katerina upang atakihin ang isang hotel mapagmamay-ari ng Vatican. Tumatawa namang saad ni Katerina na nagdala lang ng maraming popot ang babae para sa kanya,
saka nagpakawalan ng nakal-alasong hamog. Agad namang inutos ni Suyok na pigilan ng mga lalaki ang kanilang hininga, upang hindi maapektuhan ng lason at hindi makontrol ni Katerina. Nagkaroon naman ng pagkakataon ang babaeng ahas na sugulin ang Saint gamit ang dambuhala niyang anaconda, ngunit hindi pa man ito nakakalapit isang nagliliwanag na pananggalang ang pumihil sa kanya, kasunod no nakangising nagpakawalan ng matinding holy power ang babae. Sa ganung atake lang nagawa niyang putulin ang ulo ng dambuhalang anaconda, at nakitang lahat ito ni Suyok. Alam niyang ang babaeng nasa harap ay hindi basta-basta at talagang makapangyarihan. Nang kumunti ang nakakalat na lason nakita ng Vatican na wala na ang babaeng ahas. Parang bata namang halos maiyak ang babaeng saint matapos matakasan ng kanyang kalaban. Pilit naman siyang pinakalma ng mga lalaki at ang reaksyon niyang iyon ay kinagulat ng ating bida. Pinaliwanag ni Suyok na maaaring nang putulin ng babae ang ulo ng anaconda. Nakahanap ng pagkakataon si Katerina upang tumakas at magtago. Doon lang kumalma ang saint at nakangiting nagpasalamat sa ating bida, plano niyang habulin ang tumakas na babae ngunit bago yun saad niyang kailangan niya munang dahil sa huling hantungan si Coco at Suyok. Kaagad hinayla ni Suyok si Coco upang iwasan ang mga bala mula sa mga lalaki, saad pa ng babae mabilis lang niyang papatayin si Suyok dahil mabuti naman itong vampira. Habang nakatago sigaw ni Suyok na hindi siya kalaban kundi kakampi ni Mirror. Hindi naman ito pinaniwalaan ng babae sa kasinabing hindi nakikipagtulungan ang Vatican sa vampira lalo na ang kanyang sister Mirror. Walang tigil sa pagpapakawalan ng holy power ang babae at alam ni Suyok na hindi nila iyon kayang labanan. Napagtanto ng ating bidaan ang impormasyon tungkol sa kanya ay hindi pa naipapaalam ni Mirror sa iba. Kaya't upang kumbansihin ang babae sinabi niyang sa room 1701 sila magkasamang nakatira ni Mirror. Biglang nagiba ang ekspresyon ng babae at nalaglag ang pangasagulat, sa nadinig niyang yung isang maduming larawan ni Mirror at Suyok ang naipinta niya sa isip. Namula ang buo niyang mukha saka tanong sa isip kung kailan pa ito nagsimula. Animoy na kuryente ang babae at damyugo ang ilong nang sabihin ni Suyok na ang suot na panloob ni Mirror ngayong araw ay kulay itim. Bumaba si Mirror sa itim na sasakyan sa harap ng hotel at ang una niyang napansin ay ang sirang pader at mga sasakyan. Patakbo siyang pumasok sa loob sa pag-alala at inis na sinamantala ng mga vampira ang kanyang pagkawala. Nasa isip niyang mawawala ng saysay ang ginawa niya kay Suyok kung makukuha lang ito ni Ana. Tarantang pumasok si Mirror sa pintuan at nakahawak sa espadang tanong kung ano ang kasalukuyang lagay. Nadatnan niya ang tatlo na may sari-sariling mundo, si Suyok na hawak si Coco na patuloy sa paghikbi, habang ang babaeng saint naman hindi pa din na proseso sa isip ang mga narinig mula sa ating bida. Habang nag-uusap sa isang silid si Mirror at Suyok, nakikinig naman sa labas ang babaeng saint na animoy hindi pa din makapaniwala. Kinukwento naman ng ating bida kay Mirror ang buong pangyayari at bawat detalye. Sinabi ni Mirror na mabuting nalusutan nila ito dahil kung hindi paniguradong malaking gulo, kapag napunta sa mga kamay ni Ana si Suyok. Saad naman ni Suyok na hindi biro ang pinagkukunan ng impormasyon ng Yakuza, dahil nalaman ng mga ito kung kailan wala sa hotel si Mirror. Napagtanto din ito ni Mirror at alam niyang kailangan nilang lumipat ng lugar, bukod doon ay hindi na dapat sila magkahiwalay kahit na segundo. Matapos titigan ng ating bida bigla na lang napangisi si Mirror, sinabi niya na ang taong halos mamatay na noon ang unang kalabanan ang isang vampira, ngunit ngayon ay nananatiling buhay matapos kalabanan ang tatlo. Lahat ng iyon ay dahil sa combat training na pinagdaan ni Suyok at sa pagbibigay sa kanya ni Mirror ng dugo. Nakangiting saad ni Mirror na kahit na mabagal man kung mananatili ang progreso ni Suyok, sa huli ay magagawa niyang patayin si Ana. Sandaling nanahimik ang ating bida sa kasinabing mula ngayon ay hindi na maaaring basta na lang aalis si Mirror. Inis namang sigaw ng babae na kinailangan niyang umalis dahil mas nakakataas ang nagpatawag sa kanya. Iniba naman ni Suyok ang usapan at sinabing may nakuha siyang mahalagang impormasyon. Bilang isang vampira nalaman niya ang isang paraan upang mabilis na maging malakas at matapatan ang kapangyarihan ni Ana. Bago namatay si Ayaka sinabi nito sa kanya na Ayaka na mas mapapabilis ang kanyang paglakas, kung dugo ng vampira ang kanyang iinuman. Dahil sa pamamagitan nito makukuha din ni Suyok ang taglay nilang kapangyarihan, at kapag naabot mo ang ilang mga kondisyon maaari pang dumagdag ang iyong abilidad.
Nagdalawang isip naman si Mirror sa nadinig sa kasinabing hindi nila dapat basta paniwalaan ang ganito kaalagang impormasyon, dagdag pa niya na hindi malinaw na sinabi ni Ayaka kung ano ang mga kondisyon sa mga abilidad. Sinabi naman ni Suyok na kanina lang ay nasubukan niya na itong gawin. Dahil nang halikan siya ni Ayaka isinalin sa kanya nito ang dugo, at matapos iyon animoy bumagal ang paglapit sa kanya ng bala kaya't nagawa niya itong iwasan. 7 vampira ang meron si Ana bilang mga leader squad, at sa oras na iyon napagdesisyonan ni Suyok na uubusin niya ang dugo ng 7 vampira na ito. Doon naunawaan ni Mirror ang plano ni Suyok, at inakala niyang ito ang dahilan kaya't dinala ni Suyok si Coco kasama nila. Kaagad namang kinontra ni Suyok ang nasa isip ng babae sa kasaad na mapapakinabangan nila si Coco, dahil matindi ang galit nito kay Ana sa pagkamatay ng kanyang kaibigan. Napakapit naman sa noo si Mirror na para bang nadagdag lalo ang kanyang problema. Salaysay niya kay Suyok na isa sa kanilang problema ang gaganaping Bishop Council. Isang pagtitipon kung saan magsasama-sama ang mga bishop ng Vatican na karaniwang pinag-uusapan ay ang puwersa ng kalaban, ngunit ngayon ang kanilang paksa ay walang iba kundi si Kim Suyok. Sa pagdala ni Mirror kay Suyok sa grupo ng manunudyas ng vampira marami sa Vatican ang hindi ito nagustuhan, gayunpaman hindi ganoon kasama ang posisyon ni Mirror upang mag-alala sila ng husto. Bagaman dinala niya noon si Suyok doon upang mabantayan, ngayon ay unti-unti nang nagtitiwala ang babae sa ating bida. Matapos yon sinabi ni Mirror na handa na siyang ibigay kay Suyok ang reward nito sabay hawak sa kwelyo ng damit at sinabing kumain na ang ating bida. Nang madinig ito ng babae mula sa labas ng pinto muling namula ang kanyang mukha, pilit niyang nilalabanan ang senaryong pumapasok sa kanyang isip. Tumayo naman si Suyok upang lumapit kay Mirror sa kasaad na paano itong magiging reward kung araw-araw itong binibigay sa kanya ni Mirror. Muling napalingon sa pinto ang babaeng saint at gulong-gulo sa kanyang naririnig. Habang sinisip-sip ni Suyok ang dugo ni Mirror sinabi ni Mirror na malaki na ang pinagbago ni Suyok, hindi na siya ang dating Suyok na nag-aatubili na gawin sa kanya ang bagay na iyon. Sinabi naman ni Suyok na sabihin lang ni Mirror kung hindi na nito makayanan ang kanyang ginagawa. Napatayo ang babaeng saint sa sobrang gulat ang tanging naiisip niya ay kalaswan ang ginagawa ng dalawa sa loob ng kwarto. Laglag ang panganyang tanong kung anong nangyayari sa kanyang sister Mirror. Nadinig muli niyang sinabi ni Mirror na ayon kay Suyok ay mas maganda kung madami, kaya't tanong niya sa ating bida kung tatawagan din ba niya si Lucia. Halos masiraan ng bait ang babaeng saint nang madinig ang kanyang pangalan, parang kamatis sa pula ang mukha nito maisip pa lang niya na isasali siya ng dalawa sa kanilang ginagawa. Bilang isang saint hindi niya lubos maisip na gawin ang bagay na iyon kasama si Suyok, sa sobrang pag-iisip hindi niya namalayang tumutulo na ang dugo niya sa ilong. Biglang binuksan ni Mirror ang pinto upang tanungin sana si Lucia, ngunit tumambad sa kanya ang tulala at dabwang babae na nakahandusay sa sahig. Motherfucking design all right now.